Hello mga ka-Lushroom! For today's video ay meron naman tayong another video. Alam kong palagi nyo na nakikita si ma'am sa aking mga videos. Dahil si client ay isa sa mga loyal clients namin. Every month nga siya kung magpagawa dito sa atin. Before, yung mga trip ni client na ipagawa ay super makapal, as in makapal. Pero ngayon, pangalawang beses niya nang nagpapagawa na very demure lang, as in classic-classic. Dalawa nga sila ng kapatid niya kung magpagawa sa amin. Ito si Ma'am Kim ay ako kung gumagawa. Pero yung kapatid niya ay si JM ang gumagawa. Anyway, balik na nga tayo sa ating ginagawa. So, si Ma'am Kim, ang ipapagawa naman niya ngayon ay wet lash na hindi masyadong makapal, hindi rin masyadong manipis, sakto lang. Itong tinatanggal ko sa kanya, yung pinagawa niya sa akin last month, ay wet lash siya pero super nipis lang dahil hindi daw niya kailangan na super kapal at hindi rin kailangan na super pansinin dahil nga si client ay magre-renew sa passport. Ang ganda nga ng ginagamit ko dito na eyelash remover. Mabilis lang siya makatanggal at the same time hindi siya mahapdi sa mata. After ko mag-removal, ito na yung next step na ginagawa ko ay yung mag-lash bath. Ang gamit ko pala dito na lash shampoo ay yung sa Lash Point. Alam ninyo na matagal ko na tong ginagamit itong lash shampoo na to dahil hindi nga siya mahapdi sa mata. Kapag nag-removal pala ako, 2 beses pala ako nag-lash bath para sure talaga na malinis yung natural lashes ni client pati yung eyelids ni client. Binabrush ko din siya na maigi at mini-make sure ko talaga na hindi ko madidiinan para hindi masaktan si client. At babanlawan ko lang din siya ng maigi. Yung ginagamit ko na pang banlaw ay yung distilled water. Kapag babanlaw, hanggat may nakikita kong bula galing sa shampoo ay hindi ako tumitigil sa kakabanlaw. And kapag okay na ako, maglalagay na ako dito ng small tape sa part ng eye bags ni client para lapat yung gel patch or hydrogel patch na ilalagay natin sa kanya. After ng gel patch, ay naglalagay ulit ako dito ng small tape na white para ma-make sure talaga natin na hindi lalabas yung mga bottom lashes. And then, maglalagay na ako dito ng primer. Magandang maglagay ng primer para makatulong siya makatanggal ng extra oil and extra dirt. After maglagay ng primer, ay magmamapping na tayo dito. So, ang gusto ni client na style ay yung doll eye. So, doll eye wet lash. Wet lash, doll eye. So, ganon. Nakapag-cut eye naman din si client before pero mas gusto talaga niya yung outcome ng doll eye. Size 13 nga yung pinakamahabang nilagay ko sa ating client at pinakamaiksi, inner niya ay 10mm at yung outer niya ay 10mm. Wet lash ngayon gagawin natin kay client. So, ang gamit ko dito ay yung sa Twinkled and kumuha lang ako dito ng 3 to 4 strands and naka-close pan lang siya. Simula nung nilabas ko talaga yung wet lash, ito na talaga yung most requested ng mga clients ko. Yung mga wet lash cat eye, wet lash doll eye, so mga ganon, puro wet lash. Kaya kung titignan ninyo lash, sa bagay, maganda naman talaga ang wet lash, bagay sa lahat. Kaya kung titignan ninyo ang aming record, puro wet lash. Sa bagay, maganda naman talaga ang wet lash, bagay sa lahat. At talagang tumatagal talaga to sa ating mga kliyente. Kahit yung sa akin, 2 months na andito pa rin. Ginagamit ko pang wet lash ay isa sa mga ginagamit ko dito ay yung Twinkle. Pagkatapos ng 1.5 oras ay tapos na ako dito kay client. So, ito na yung outcome niya. Super ganda, diba? Anyway, lahat ng ginagamit ko dito sa pag-eyelash o dito sa video na to ay ilalagay natin sa comment section yung link kung saan ko nabili. So, yun lang. Thank you for watching. Bye! Mwah!